Kung Pulong Duterte, binabanatan itong si Boying Rimulya. Ayon kaya Kung Pulong Duterte, kung tunay kayong naghahangad ng hustisya, simulan ninyo sa sarili ninyong hanay. Kailan kayo magsasampa ng kaso laban sa sarili ninyong kaalyado at sa mga kaanak ninyong adik sa droga? Kabanat, ang nangyayari po, ang lahat po ng nakasuhan ngayon ay puro kaalyado ng mga Duterte. Arang bias masyado ba? Nasamantala, yung hanay sa kabila, yun ang tinuturo na isa sa mga mastermind ng korupsyon sa flood control project. Bakit hindi nila magawa-gawang sampahan ng kaso? Saldico, Martin Romualdez, marami na po ang kumakanta at tinuturo si Martin Romualdez, pero wala ho silang ginagawa. At ang tinig ni Apo Chavit Singson, ngayong substandard at ghost project sa Ilocos Norte, hanggang ngayon walang investigasyon na nagaganap. Itong si Boying Rimulya, masyado nilang pinagtatakpan si Martin Romualdez. Bakit dito kayo nakapokus sa mga Duterte? Ang pinaglalaban ng taong bayan ngayon, yung Ghost Project. Bakit nag-iingay ang taong bayan ngayon? Dahil sa korupsyon. Tapos, tatargetin nila ang kaalyado ng mga Duterte at si VP Sara Duterte, Duterte Brothers, Senator Bato de la Rosa at si Senator Bungo at iba pa. Hindi talaga pagserbisyo sa bayan ang kanilang ginagawa, kundili ay pamumulitika, mga kabayan, dahil po yan sa 2028 presidential election. Ginagawa yan nila, mga kabanat, na hindi makapasok si Vice President Sara Duterte maging presidente dahil matutumbok at mapanagot ang dapat mapanagot sa Ghost Project. Hindi na ho tayo magtataka kung bakit puro Duterte ang tinitira, ang sinasampahan nila ng kaso. Itong si Boying Rimulya, masyado nilang pinagtatakpan. At itong si Vince Dizon, wala rin hong ginawa. Hindi hanggang ngayon hindi maimbestigahan ng Ilocos Norte. Kaya po, hindi na ho ako nagtataka bakit ang Pangulong Marcos bumuo ng ICI, Independent Nahil ay appointed nila yun. Sila mismo ang mag-imbestiga. Sa kanila lang yun. Imbestigahan natin ang mga Duterte, yung sa atin wag na lang, ha.